Okay, so bago natin mga bro ipagpatuloy yung pagre-repair natin dito sa malaking fish shocker na ito, ay papakita ko muna sa inyo itong ginawa ko dito sa ating condenser. Ayan, bali ito. Ayan. So, pinagsama-sama ko yung kanyang positive. Ayan. Tapos, pinatikman ko ng panghinang. Ayan, para hindi mag-loss. Tapos, yung kanyang katawan na pinagsama-sama rin natin. Ayan. Kung gusto niya, pwede nyo tali-talian sa bawat pagitan ng mga condenser na ito. Gaya nito. Ayan o. Kinapos lang ako sa magnetic wire. Kaya, yan lang. Mas heavy duty. Para iwas sa paglulos ng natin, contact ng condenser natin. Okay, so ipagpatuloy na natin mga bro yung pagre-repair dito. Ang mangyayari dito ay babaklasin natin ito dahil mahirapan tayong mailagay dito yung kanyang bolt gipit dito. Ayan, ayan o, para malaman natin yung connection nito o yung unang dulo sa huling dulo. Ayan, so baklasin natin mga bro itong bahay ng fish shocker na ito. Sikwatin lang natin. Okay, tanggalin natin itong pinaka bolt niya na ito para mabaklas natin yung yung wire. Ayan, natanggal na natin. Tapos sikwatin natin to. Laki tong suma niya mga bro, grabe. Okay, tanggalin natin tong pinaka nut niya mga bro, yan. Para matanggal natin yun. Sayang naman kung putulin natin to eh. Yan, tapos luwagan natin to. Okay, tanggalin natin yung niya, magnetic wire niya. Ayun, putol. Okay, so bali natanggal na mga bro. Ayan, ayan na. So bali ito yung secondary natin. Hanapin natin halos kung tingnan natin kung ano magkadugsong, kasi pinagdudugsong nila ito malaki dito, medyo maliit dito. Halimbawa dito number 14, tapos dito lumabas dito number 16, dalawang 16, tapos isang 21 dito. Hanapin natin ngayon yung primary. Ito yung kasama niya. Tapos ito rin yung magkasama. Ayan. Okay, so nalaman natin. Bali mga bro, ito yung unang dulo niya, yung pinakamalaki. Ito yung pinakamalaki. So gawa natin ng inductor yung kanyang para hindi tayo maligaw. So gawa natin.
Ayan. Tapos gawan din natin tong kabila. Ito. So ayan. Lagyan din natin ng inductor para di tayo maligaw. Ito yung unang dulo, ito yung pangalawang dulo natin. Okay? Ayan. So ganyan. So ang gagawin natin mga bro ay iayos natin yung kanyang cabinet. Ito. Babaguhin yung lalagyan natin ito yung sa pupuntang battery, tapos yung sa kanyang output sa papunta sa rad sa kanit dito. Okay, bali ang isa pang idea na ibibigay ko sa inyo mga bro para maganda yung daloy ng kuryente ng aparato nyo ay yan, linisan nyo mabuti ganyan ng kutsilyo. Kuha kayo ng kutsilyo yan sa Ilocano karos-karosin yung ganyan. Ayan. Ayan ganyan. Palibot mga bro, sa buong palibot ng magnetic wire. Ayan, para maganda yung kanyang connection, hindi naglulos. Ayan, lahat mga wire nya, pati sa secondary. Ayan, pakintabi nyo. Ayan, yan yung isang tips ko sa inyo mga bro para maganda yung daloy ng kuryente ng aparato nyo. Okay, so ito pa, itong isa na to, ito kasing magnetic wire na to mga bro, mayroong varnish ito, baka hindi nyo pa alam, yung mga lalo na sa mga baguhan. Ayan. Okay, so ganyan mga bro gawin nyo. Ayan. So ang gagawin naman natin ngayon susunod ay mamarkahan na natin yung cabinet natin ng bubutasan natin. So bali dito yung isa ko. Dito. Kuha tayo ng lapis. So sukatin natin kung anong layo nun. Ganyan. Tapos ganyan lang natin. Bali dito yung kanyang butas. Yan, dito yung bubutasan natin. Ayan. So ganyan. Ito yung partner nya. Bali dito rin tayo magbubutas. Sukatin natin yun. Ayan, dito sa parte na ito. Tapos sukatin din natin yung layo sa tabi, ganyan. Kailangan din mga bro na may mga sukat-sukat din yan. Ayan, kung gusto niya naman yung tsambahan na lang, tansyahan na lang, pwede rin. So bali ito yung babarinahan natin mga bro, yung minarkahan natin. So barinahan natin. Okay, butasan na natin mga bro. Bali ito yung marka natin. Ayan. So bali ito yung barina natin mga bro. Ito ay galing kay Sir Leo Leo. Ayan, kung nanonood ka man Sir Leo Leo ay shout out kay Sir Leo Leo. Okay, buhay pa yung binigay mo sir. Ayan Ayan, salamat sa binigay mo sir. Okay, so barinahan natin mga bro. Ayan, nabutasan na natin. Isunod naman natin yung isa. Okay, nabutasan na natin. Bali ito yung ginamit natin. Pako lang yan mga bro na na tinulisan yan ng pakudrado. Okay, balik tayo sa ating lamisa. Okay, so bali ito na mga bro yung binutasan natin. Ilagay na natin yung pinaka bolt natin. Ayan. Ganyan. Tapos lagyan natin ng washer. Ayan, wag mo nating higpitan, ganyan lang. At yung pag-istila natin. Okay, lagyan din natin tong isa. Lagyan natin dito.
Ayan. Lagyan din natin ng washer. So, lagyan din natin itong kabila. Ayan. Okay. Lagyan natin ng washer. Ayan. Tapos nut. Bagan na natin. Ayan. Okay. So, pwede na naman nating asimpulin. Okay. Bali, naibalik na natin mga bro. Yan, bali ang magiging connection natin dito ay yung reverse connection. Ayan, bali yung unang dulo ang lalagyan natin sa pinaka-negative ng battery. Okay, i-connect natin yung natin. Unang dulo natin dito sa butterfly. Ayun, sumalpak din. Supitin natin. Tapos sigpitan natin yung kanyang bolt. Yan, gamit ang 8mm na open. Okay, nahigpitan na natin mga bro. Ikuha natin yan. Ikuha din natin to. Tapos yung magiging negative natin ay yung pangilalim na platino. Ayan, dito. Okay, so ilagay natin to, pangalawang dulo natin dito. Okay, so ganyan. Huwag muna natin higpitan at ilalagay pa natin yung ating condenser mamaya. Okay, so bali kuan mga bro, dito na lang tayo maglalagay ng switch sa positive. Ang magiging positive natin ay yung pangibabaw na platino. Ayan, so kapit naman natin itong huling dulo natin dito sa pinaka rod natin. Okay, so higpitan natin. Okay, nahigpitan na natin mga bro yung kanyang huling dulo sa ating output. So ito yung isa ito. Kailangang madugsungan para umabot dun. Dito. Okay, dugsungan natin ito. Okay, bali nadugsungan na natin mga bro. Ayan, bali pag nagdudugtong kayo mga bro ay balatan din niyo yung itatali nyo dito, yung idudugsong nyo. Tapos wag nyo babalatan dun sa papunta ron. Ang babalatan lang nyo ay yung kanyang dulo, yung ikakabit natin dun sa pinaka bolt natin. Okay, lagyan natin to ng electrical tape para iwas ground. So mahalagang lagyan natin itong mga bro ng electrical tape dahil yung output ito, yung high voltage natin. Okay, lagyan natin ng ito. Lagyan natin ng inductor. Yan. Para magandang tignan. Yan o. Ayan. So papalakad natin dun. Papagapang natin dun sa baba. Okay, kapit natin dun sa kabila. Tapos sigpitan natin. Okay, naikabit na rin natin mga bro yung kuha natin dito, yung unang dulo natin. Ayan.
sa pinaka secondary natin. Ayan, ang susunod ay kakabit naman natin tong pinaka condenser natin. Pag nagbabalot kayo mga bro ng condenser natin ay iwasan yung pagka binabalutan nyo ng electrical tape ay iwasan yung itong positive niya ay magdikit dito sa katawan niya. Yan, magtataka kayo kung bakit hindi siya andar. Kapag ka-grounded dito ay hindi andar yung ating phase shocker. Okay? Okay, so pasensya na mga bro at medyo maulan dito sa amin, medyo maingay. Ayan, lumalagitik yung ulan dito sa bubong ng bahay. Okay, bago natin ikabit mga bro yung condenser natin, nabalutan na natin, ipa-final check natin, baka naman naging shorted na siya. Kumbaga nung pagkabalot natin ay nagdikit yung positive at negative niya. Ayan, ganun mga bro ang gawin nyo, i-check nyo muna bago nyo ikabit. Kaya minsan ayaw umandar yung phase shocker natin. Yan, bali ang kanyan nagmamagnet-magnet lang. Ito yung isang dahilan mga bro kung halimbawa yung binalutan nyo na yung condenser nyo ay nagka-shorted. Okay, i-check natin, final check natin, naka 1 key siya sa setting nya. Bali pipitik lang yan mga bro kapag good. Ayan o, okay, so check natin. Ayan, ganun. Pipitik, babalik sa 0. Okay, balik rin natin ngayon. Okay, good. Good yung natin, yung condenser natin. Bali, i-connection na natin. Bali, dito yung positive natin. Ayan. Ito yung positive natin eh. Dito ilalagay yung switch. Yung dalawang wire ng switch, pero wala pa yung switch natin mga bro. I-direct muna natin mamaya pag testing natin, kasi ibinalik ko sa kanya yung di ba sa unang video natin ay pinakita ko yung wire maliit, number 18, kaya iinit yun. Pinabili ko siya ng number 14. Okay, so ikabit natin. Bali tandaan nyo lang mga bro yung positive at negative ng condenser nyo. Bali kung alin dito yung positive, doon nyo ikakabit yung positive ng condenser. Okay, so ganun lang. So ikabit natin. So ikpitan natin. Bali positive mga bro yung kinakabit natin. Naku, umulan na naman, maingay na naman. Ayan. Okay, pagka medyo maluwag yung condenser nyo mga bro, pwede nyo kalsuhan dito ng yung tinabas na tsinelas. Okay, kita natin. Pasensya na talaga at maingay yung ulan ay. May taon na umuulan itong nagbablog natin. Okay, so kabit natin yung negative natin. So ilagay na natin mga bro para yung pangilalim natin, para hilahin niya ito. Yan, tapos lagyan natin ng nut. Squatin natin, masyadong madikit. Ayan. So bali ilagay naman natin yung natin, pang ibabaw natin. Subukan natin kapag iinit, papanipisan natin tong pang ibabaw. Hindi magkatapat yung contact point. Ayan. So lagyan natin ng wing nut. Okay, so testingin natin ngayon mga bro kung tingnan natin yung performance niya. Ayan. Kabit natin yung natin, negative. Ayan.
So subukan natin pandarin ngayon. Tingnan natin. Okay naman ah. So ayos naman mga bro, hindi umiinit. Hindi natin ng konti. Ayos, tingnan natin ngayon yung takbo ng kuryente niya dito sa output. So kuha tayo ng wire. Okay, tingnan natin ngayon yung performance niya ngayon. So focus natin. So tingnan natin. Okay, yung takbo ng kuryente niya mga bro, pinong-pino. Yan, maganda ito sa kaya niya ito sa tilapia, tapos sa sa mga igat, maganda. Malakas yung amperahe niya, blue baga yung kumbaga sa alam niyo yung kuryente ng motor, ganun. Pino na maganda. Ayan. So ayan mga bro, na repair na natin yung ayos naman, hindi na umiinit oh. Okay. So, minsan mga bro, yung sa liab, hindi naman nakukuha sa lakas ng liab yan. Ayan. Basta ang importante, ang kulay niya ay yung kulay blue. Bluish na sabi nila. Blue. Yung ganyan oh. Asul na asul yung kanyang kuryente. Okay, ganun lang mga bro. Ayan. Sana ay nagkaroon na naman kayo ng konting kalaman sa video ito. At sana ay huwag kayong magsasawang manood sa ating mga video. Okay. Salamat ulit mga bro.